Ito lang po. Ito lang natin. Ganito lang ko eh. Ayan. Okay. Dumating na po ang ating order. Hello, what's up mga karakit? Dumating na po ang aking order, ang e-bike 122B. Ito po ay galing pang Marikina at ang dealer na to ay ang Bikes Manila. Okay, let's see kung ano ang meron dito sa e-bike na to. Okay, let's start. Una po, check natin yung kanyang function isa-isa. Ayan, start natin. Makikita nyo sa ating screen ang kanyang battery life, kung ilang kilometro na po ang hinatakbo at yung speed niya. Dito naman po sa aking kaliwa, yung ilaw po, on-off ng ilaw po natin. Ayan, maliwanag naman po kahit paano yung kanyang headlight. Okay, pagka hindi po yung naka-on, meron yung ilaw din sa magkabilang gilid. Okay, ito naman po yung signal natin pag tayo pupunta sa kaliwa. At ito naman po yung signal pag pupunta tayo sa kanan. Ayan, gumagana naman. At dito po banda sa kanan ko is yung kanyang side mirror. Ayan, kita nyo naman yung side mirror niya. Ganyan talaga mga ka-rocket. Okay, yung side mirror niya okay naman. Medyo may problema lang ng konti. Okay, so dito sa kanan ko makikita yung kanyang speed. Okay, 1, 2, 3 po yung kanyang speed. So ang 1 niya, ito po yung kayang takbuhin niya. Okay, about 35 km per hour po ang kanyang takbuhin. Sa second speed naman po, makikita po natin kung hanggang saan po o kung gaano kabilis yung kayang itakbo nitong e-bike. Ayan, so ito ay mukhang aabot ng 47. Ayan, 47 po ang kanyang maximum speed pagka nakasegunda po tayo. At syempre kung i-max speed natin sa 3 at ang kaya niyang itakbo ay nasa 53 mga karakit. Ayan, 53 km per hour. Ayan. Okay, tingnan natin mga ka-rocket sa kanyang harapan. Ayan po yung sinasabi ko, pagka hindi po naka-on yung headlight niya, may ilaw naman po sa magkabilang gilid ng ating e-bike. At kung bubuksan natin yung kanyang headlight, ito po yung magiging itsura niya. Ayan, so napakaliwanag mga ka-rocket. Dito naman sa kanyang likuran, ayan yung kanyang tail light. So pagka naka-on yan, may konting red po yan, pero pagka pinigaan natin, ayan, so mas maliwanag yung kanyang red light. Okay, pagdating sa susi, may dalawang susi po yan at isang keyless. Ayan, testing natin. Okay, nag-on naman siya mga ka-rocket. So yung parang kidlat na makikita nyo dyan na sign is yan po yung kanyang on. At syempre kung dyan mo siya in-on sa keyless, hindi tatalab yung ating dalawang susi dyan. So check natin mga ka-rocket kung maisasara natin itong e-bike natin gamit ang susi niya. So ayan mga ka-rocket, hindi siya gumana. So dapat ang gagawin natin kung saan natin siya i-on sa keyless, doon din natin siya i-off. Ayan. Alright, gumagana naman po yung kanyang off. Yung gitna po mga ka-rocket yung kanyang off. At syempre itong nasa taas, kung makikita nyo, yan po yung anti-theft alarm. Ayan, isang pinit lang natin. Ayan, naka-anti-theft alarm na po yan mga ka-rocket. So para ma-check natin kung gumagana yung anti-theft alarm na yan, is paikutin natin yung kanyang gulong. Ayan, napaka-ingay mga ka-rocket. Patayin natin kasi natutulog na natin mga kapitbahay. Bukod sa anti-theft alarm mga ka-rocket, meron din yung lock ng gulong dito sa ilalim. Ayan, ang gagawin lang natin is susian lang siya pakaliwa para po malak yung kanyang gulong. At syempre
Pag nalock na po yan, tapos may gustong kumuha ng ating e-bike, mag-a-alarm din yan. Hindi nila yan may tatakbo dahil nakalock yung gulong, at the same time nag-a-alarm din yan mga karaket. Ayan, kung gusto natin i-unlock, pakanan na po mga karaket kung gusto natin i-unlock. Alright. Bukod sa anti-theft alarm mga karaket, meron pa yung center stand. Ayan, sa ngayon po, yan po ay nakalock. Basta po nasa unahan yung pihit po. Ayan yung tinuturo kong bakal. Yan po ay nakalock pa unahan. Kung gusto nyo i-unlock, pihitin nyo lang po palikod. Ayan, ganyan lang po. At bukod yan mga karaket, kung gusto nyo magpedal, walang problema. Meron po yung pedal dito sa bandang gitna mga karaket. At syempre yung maximum capacity nito is 150 kilo. Pwede kayong magkangkas sa mga anak ninyo sa likuran. Pero dapat nasa tamang timbang lang po na 150. Huwag po tayong sobra dyan para na rin po sa pangangalaga ng ating e-bike. Ayan. Dito naman po tayo sa kanyang unahan. Kung makikita nyo po, wala siyang basket. Yan. Yan po talaga ang aking pinili mga karaket, no? Yung walang basket. Para magmukha naman siyang motor kahit paano. Pagdating dito sa kanyang gulong sa unahan, ayan po, ang size ng gulong yan is 14 by 2.5 inches po. Tubeless na po yan mga karaket, at syempre naka-reflectorize po yan yung nakikita nyo sa bandang ilalim ng ating e-bike. At kung meron kayong budget mga karaket, pwedeng palagyan ng sabitan dyan ng plastic sa bandang gitna. At syempre ito yung footrest natin mga karaket. Ayan, pasensya na po kayo at madumi kasi po ating pong bininyagan ang ating e-bike. Pinatakbo natin ng ilang kilometro din yan. At kung lobat lang yung e-bike, i-charge lang po natin dito banda. Ayan po yung saksakan niya. At syempre, direkta po na yung sinasaksak sa extension. Ayan, kung makita yung naka-red, ibig sabihin po yan is charging. Ayan, diretso lang po yan saksak sa extension natin. At kung yan po ay magkukulay green, ibig sabihin yan ay full charge niya. Usually 6 to 7 hours po yan. At nakalimutan kong sabihin, yung busina niya pala nandiyan at yung kanyang preno. Ayan po sa ulihan, preno po yan sa ulihan. Ito naman po, preno po sa unahan. At naka-drum brake po yan mga karaket. Maganda rin po yung kanyang shock, makapal din. So walang problema kahit mag-angkas po kayo yan mga karaket. Basta pasok lang sa 150 kilo.